Magandang umaga mga kabayan. Ito po ang Almer Meds Channel at ako po si Almer Casio. Dito na po tayo na naman sa bagong umaga. It's all elements with me. Ilalakbay ko po kayo from my house or sa antayan ko papuntang trabaho. So ito po yung ginagawa ko every morning pag working routine, yung araw-araw kong biyahe papuntang opisina hanggang pauwi. So ito na po yung aking sundo. Dumating na po yung carpool ko. Nagbabayad po ako nito monthly sa kasamahan ko. Dahil pareho lang po kami ng opisina, isang company lang po kami. Tsaka puro din kaming mga Bisaya dahil taga Davao po ito. Mga Mindanaoan po kami. So ako lang yung kanyang pasahero dahil sabi niya wag na daw ako sumakay doon sa carpool na coaster dahil pwede naman daw ako sumabay sa kanya. At kung magkano yung bayad doon, yun pa rin. So, yan. Sumabay na ako sa kanya. May kotse naman siya. So, araw-araw, yun. Yun ang aking kasama pag biyahe. So, yan po. Ito po ay galing po sa antayan ko doon sa aking malapit sa aking tinitirhan. Papunta na po ito sa opisina namin. 7:15 pa to ng umaga pero matindi na yung init sa labas, no? So, ayan. Yun yung dadaanan namin. So, medyo mahaba-haba yung biyahe nito dahil usually umaabot kami ng, kung hindi masyado traffic, mga siguro 20 to 30 minutes na biyahe. Pero kung wala naman, dire-diretso lang. Tama na yung 20 minutes na biyahe namin from yung sa antayan papuntang opisina namin sa Damam. Kasi yung area namin or yung tinitirahan ko na sa Kubar, yung pagtatrabahuan namin na opisina ay nasa Damam. So medyo malayo-layo talaga siya. Ito yung mga dinadaanan. Alam niyo naman, dito sa Middle East, ang mga OFW dito, yung iba, meron silang sariling tawag is transportation. May mga bus sila, hatid sundo, meron silang sariling accommodation. Ako naman, yung dati, nung primero akong dumating dito sa Middle East sa tinatrabahoan ko ay hindi pa ako nag-leave out. So, sabay ako palagi sa mga bus na biyahe. So, araw-araw. Pero nung nag-leave out na ako, so naghahanap ako ng sarili ng masakyan para naman di ako malilate. Kasi hindi na kami pwedeng sunduin ng company ng mga sasakyan dahil naka-leave out na kami. Binigay na sa amin yung aming transpo allowance. So, ganun din naman. Nag-leave out na, so hindi na free yung accommodation. So, binigay na rin yung aming housing allowance. So, kami na lang magtitipid nun. So, medyo malayo-layo yung napili ko kasi dito sa Kubar naman ay hindi naman boring. So, medyo okay ang vibes dito na area. So, ito yung napili ko. Tsaka usually yung mga ka-office mate ko, lalo ng mga Pinoy, ay sa Kubar naman sila nakatira. So, yan po. At medyo mahaba-haba po yung ating biyahe dyan. At sa biyaheng ito, hindi naman ganong matraffic. Walang traffic. Smooth lang po yung ating biyahe dito. No, araw-araw po natin ginagawa yan, mga kabayan. So, yan, daanan natin dyan. Everyday, nadadaanan natin yung ginagawang stadium na malaki, yung Aramco Stadium. Malapit na po yan matapos. At kung matapos niyan, ako, talagang maraming ganap dyan na mangyayari. Pwede na yan pag-concertan, pwede na sa mga sports na yung football or soccer ba yun? So yan, maraming paggamitan dyan. Ito yung aming normal na routine
araw-araw pagtrabaho. Pag dumadating naman kami doon sa opisina namin, usually, may mga nauna na sa amin na nagpa-park. Kaya minsan, mas maaga na mauna kami doon. Kasi paunahan ng magpa-park doon. Maunahan kami, saan namin ipapark yung kotse ng kasama ko, nasa labas lang, mainitan masyado. So, maganda yung mauna kami kasi at least doon merong bubong, no? So, ito na po, malapit na po, damam area na po to. So, malapit na kami sa opisina namin. Yan. Binilisan na lang natin yung video na yan para matapos na agad yung biyahe at makarating na tayo sa opisina. So, ganyan po ang aming routine araw-araw. Ito po ay nasa First Industrial City po itong ating biyahe, itong ating working place. Kumbaga, dito po tayo pumupunta araw-araw. So, marami nang yun, no? Ganyan. Pag hindi ka makapark doon sa may bubong, doon ka sa labas kagaya nung nakahilira doon. Tsaka ang init noon pag pagkahapon uwian na, nako ang init sa loob noon. Kaya buti na lang ito, malapit-lapit na kami sa opisina, sa working place. Yan. Ito lang naman ang araw-araw namin na ginagawa. Bahay, trabaho, bahay. Yan na. Magpa-park na po kami dyan, mga kabayan. At buti na lang dahil maaga kami, meron pa kaming space dyan. Yung yun. Merong merong bubong dyan. So hindi kami mainitan yung sasakyan. So ito na nga, papunta na po tayo, papasok sa loob sa ating tinatrabahuan. Ito po yung normal routine natin. Ito po yung ating office. Magla-login lang po tayo dito. Naka-biometrics po. Kilala na po tayo ng biometrics yung mukha natin kahit naka-shades tayo. Yan. Dito na po tayo sa opisina natin. Office na tayo, so work. So mamaya ulit dahil mag-work muna tayo. Finish job, tapos ang trabaho. OFW sa himig, sige sayaw, kahit malayo. Puso kababayan, puso kababayan. Gising alas video call kay nanay. Anak, kumain ka, huwag kang mag-alala. Desyerto sa labas, init parang pugon. Pero sa wallet, unti-unting may ambon. Sa Saudi, sa mundo, Pilipino pa rin ako. Dala ko ang baryo, kwento, puso, remit tuwing kinsena siya. So ayun nga guys, uwian na. Dahil kahit alas 6 na, medyo may araw pa rin dito. Tsaka mainit-init. So balik tayo sa ating sasakyan, pauwi. Lagi akong nahuli na una yung driver, yung kasamahan ko. Dahil minsan tinatapos ko pa yung mga gawain ko, mga emails, may mga sinisend pa. So ito na nga, pauwi na tayo guys. Mga kabayan, pauwi na tayo from work.
para makapagpahinga na naman uli. Medyo exhausted naman ang trabaho kasi may maraming emails tayong mga sasagutin, kung anong mga reports. So normal routine natin sa trabaho yan. At yan talaga ang ating pinunta dito sa lugar na ito para magtrabaho, hindi para gumala. Ganito lang po ang aming normal routine. Hindi matraffic sa industrial city na to, dito sa loob ng industrial city. Palabas na po kami dito papuntang highway, Kubar Highway, para tutumbukin na naman yung daan pauwi sa aming tahanan. So yun lang po ang aming routine bawat araw pag may trabaho. Galing sa bahay, papuntang trabaho, pauwi sa bahay. Wala masyadong gala-gala yan. Medyo hindi na masyado ako gumala, lalo na masyadong mainit ang panahon ngayon. At saka humid. Yung pinaka-hate ko talaga dito ay yung humid. Kasi kahit na paglabas mo, ilang minuto lang siguro, papawisan ka na. Yung suot mo napakainit. Okay lang sana yung walang humid kasi kahit mainit, di ka pinapawisan. Yes, totoo yan. Mainit. Pag hindi tag-humid, hindi ka pinapawisan. Pero pag humid talaga, ang grabe yung init. Grabe yung pawis. Ito po yung mga dinadaanan naming highway. Kubar Highway po ito. Pauwi. Ang maganda lang dito talaga sa lugar na ito na tinatrabahoan natin ay talagang dapat merong sasakyan o kotse. O kung wala naman, hindi ka marunong magmaneho, maghanap ka ng masakyan mo kasi dito walang jeep. May mga taxi, kaso ang mahal. So ito po, nadaanan po natin uli yung malapit nang matapos na Aramco Stadium. Napakalaki po nito. Marami ding seating capacity nito. Pag nag-umpisa nagbukas ang stadium na ito, nako, baka meron ng mga magpe-perform dito ng mga celebrity from Hollywood, US, UK, no? Dati kasi wala pang ganito, so hindi masyado napupuntahan yung Damam area o yung eastern region dito sa amin. Pero pag natapos siguro yan, magkakaroon na yan. Sana nga matapos yan bago matapos pala nitong taglamig pa. Hahabulin siguro nila yan. Binibilisan natin yung video kasi medyo matagal-tagal. Maganda naman yung uwian namin kasi wala masyadong traffic. Sana nga ito araw-araw walang traffic para smooth lang yung pag-uwi, no? Pero kadalasan kasi pag may mga hindi inaasahang disgrasya ng iba doon sa unahan, talagang nagkokos yan ng traffic, ang haba-haba niyan. Pero nito, wala. Ay, meron pala. May konting traffic dito. Parang itong nadaanan namin ay medyo may bottleneck doon sa unahan. So talagang medyo matraffic ng kaunti. Pero ano lang naman to, moving. Hindi naman talaga yung tipong matagal na nag-aantay. Moving lang to ng konti. Mabilis-bilis lang din naman. Kaya okay lang. Okay lang yung ating biyahe. Yes. Maganda talaga dito yung mga infrastructure kasi nga ang mga infrastructure dito walang corruption dito nabubuhos talaga yung kanilang budget doon sa gusto nilang ipagawa. Daan, tulay, buildings, kung ano-anong mga pang-serbisyo.
maganda. Hindi katulad sa atin na ang daming mga issues regarding corruption. So talagang kakaano lang ng ano natin sa loobin dahil sarili nating bansa may ganung mga issues na sana ay mayaman na rin sana tayo mga Pilipino. Malapit na po tayo dito sa ating bahay. Nag-shortcut na po. May daan po ang aking kasamang driver. Mayroon po siyang daanan palagi kung saan ay malalapit ako doon sa aking bahay. Iba yung lugar na inaantayan ko ng sasakyan papuntang trabaho sa umaga, at iba din yung lugar na aking bababaan paggaling sa opisina pag binababa ako. So ito po yung lugar dito na binababa ako dito. Malapit lang po ito sa mga bilihan. Kaya minsan pagbaba ko dito dumadaan muna ako sa mga bilihan. Dumadaan muna ako dito pagbaba ko. Yun, nakasanayan ko na talaga yan. Tumitingin-tingin. Sa'yo ang aming respeto. Dito naman, dito ako dumadaan pag bumibili ako ng bread. Yung like for example, pang merienda ko bukas, dito ako dumadaan kasi pupuntahan ko muna saglit yung pasalubong. Kasi dyan ako bumibili ng bitso, tsaka yung cheese bread, at saka minsan yung mujako. Pang merienda ko yan. Usually dumadaan ako dyan pang merienda, kinabukasan dinadala ko sa opisina. Yun yung merienda ko. Pinapares ko yan sa kape. Yan. Yung bitso, tsaka yung cheese bread dyan. Yung bitso na yan ay tig 3 reals. Yung cheese bread naman ay 2 reals. So 5 reals po yan lahat. Sila. Dalawa lang yung binibili ko dyan. Tig isa-isa sila. Kasi di ko naman maubos konti lang. Basta mabusog ng konti sa merienda, kinabukasan tama po yan. At ito na po, pauwi na po tayo dyan. Pero bago tayo umuwi, dahil wala naman hindi ako nagkapagsaing o nagluto, dumaan muna ako saglit doon sa paborito kong kabsahan. Yun ay yung paborito kong kabsahan na Life Grill Bukari. Masarap yun. Ang bango ng aroma ng chicken, yung pagka-barbecue ng chicken. Parang mang inasal ang dating ba, pero ang sarap-sarap talaga dyan bumili. Yung Life Grill po yan. Kabsahan. Life Grill provide. Ano ba yun? Kalimutan ko yung basta yun. Dito madalas ang mga Pinoy kumakain, lalo na pag weekend. Ang daming Pinoy dyan. Nasa taas yan. Wala kasing masyadong sa baba. Order taking lang sa baba. Pag kumakain ka ng dine-in doon sa taas, meron silang taas. Ang malawak doon. Pero ako kasi, usually take out ako kasi sa bahay na ako kumakain dahil nanonood ako ng TV. Kaya nakabili na po tayo dyan ng ano bang tawag nila doon? Chicken na kabsa. Tsaka nilalakad na lang natin ng pauwi ang bahay. Malapit-lapit yun. Nakita na natin yung building ko doon. Yung titirahan natin. Ang daming ginagawa dito na daan. Ang tagal na nito, hindi pa tapos.
Konting pasensya lang talaga. Daming binubungkal sa gilid-gilid. Yun. Pero pag natapos naman yan, ginhawa naman, malaking ginhawa. Ayan, ito, tapos na dito yung sidewalk. May nilagyan na nila ng mga, binalik na nila yung mga bricks dyan sa sidewalk. Yung sa gitna, hindi pa, yung sa inaayos pa nila. Pero at least meron na. Dati kasi talagang nakabungkal lang, mga buhangin lang dyan. At least ngayon, may malalakaran na dyan. Dire-diretso na. Yun yung po, yung saunahan, yun po yung ating building na kung saan tayo nakatira sa flat na yan. Diyan lang po tayo. So ayan po. Ito na po yung ating lugar. Malapit lang po tayo sa Ramania at sa kabila naman yung Corniche. Nalalakad lang. Ganun lang po ka-convenient yung location natin dito kung saan tayo nakatira, mga kabayan. Yan. Lakad-lakad lang po tayo dyan. Ang daming mga hindi pa tapos, pero okay lang. Matatapos din naman yan eh. So ito na po. Dito na po tayo sa ating, yan po ang Ramania. Ito na po, pasok na po tayo. Miming! Miming! Nasa last floor po tayo, sa fourth floor. Fourth story pala. Fourth story tayo. So wala po tayong elevator dyan. Okay na rin dahil exercise ko na rin yan araw-araw. Nasanay na rin dahil nakatira tayo dito since 2017 pa eh. So 2017 sa ganyang sitwasyon, araw-araw mong panikhagdan papuntang fourth floor. Eh hindi naman ako nagreklamo kasi hindi naman ako mayaman eh. Sanay tayo sa hirap, sanay tayo sa ganyang klaseng mga lakaran. So, ito na po tayo. Dito na po tayo sa ating flat. Nakarating din sa wakas. Yun ang ating medyo ano. Buksan muna natin yung ating kusina. At saka yung banyo. Okay, pinapailaw natin lahat yan. Yan. Tadan! Nasa bahay na tayo. Yan. Buksan lang natin yung aircon saglit. Then, bihis muna tayo saglit din. Dahil maghahapunan na tayo after that. So, ayos muna tayo saglit ha. Bihis muna tayo. So, ayun na nga, nakabihis na tayo. At bumili tayo ng, dahil Monday naman, Sunday ngayon. So, galing sa work. Bumili lang tayo, hindi na ako nagluto. Bumili na tayo ng pagkain sa labas. Yung dinaan ko kanina sa Kabsahan. Ito yung rice. Yellow. Sabi ko, dapat puti. Ito yung kulay. Ang tawag dito is gerger. Ewan ko bakit gerger. Saka ito yung chicken. Kabsa, yung barbecue chicken. Bango. Hindi ko to nauubos. Kalahati lang. So, meron pang bukas. Eh, magka-plato tayo. And, wala akong ano. Ito pala. So, ayan, umpisahan natin yung ating dinner ngayon. Medyo mainit-init. Kakaano lang yung aircon. Kakaandar lang ng aircon.
Pa-electric fan muna tayo saglit. So, ayun na nga. Ito na nga yung binili nating kabsa kanina. Nung galing tayo sa pagbaba natin doon. Kasi yung bahay ko kasi medyo malayong konti sa babaan ko ng yung carpool. Yung sinasakyan kong sasakyan. Binababa ko doon tapos maglalakad pa ng mga kung walang kung dire-diretsong lakad lang. So, mga 5 minutes or 4 minutes na lakad. Mahaba na, mga 3 minutes siguro. Pero usually, dumadaan pa ako sa mga grocery, kung may bibilhin. Yun, kanina, sa Kabsahan, yung Life Grill. At saka yung dumaan pa ako sa yung pasalubong. Kasi bakery yun eh. May paborito akong bread doon, yung bitsu. At saka yung cheese bread. At saka yung isa pa, yung mujako. Pero ang binili ko kanina is bitso tsaka yung cheese bread. Pero hindi ko yung kakainin ngayon. Bukas yun sa merienda ko. Sa opisina, dadalhin ko yun. So ito na nga yung kanin, no? Yellow pala to. Dapat pala puti ang sinabi ko. Nakalimutan kong sabihin puti yung kanin dapat. Pero sige, okay na rin. So ito yung gulay or yung tinatawag na gerger. Tapos usually ako naman wala kasi akong wala akong laban. Yung laban yung yogurt na maputi na pag ininom mo, sabi pa ng iba gatas daw na panis. Hindi to, pero ang tawag laban. Usually pag meron ako noon, sinasabaw ko yun sa kanin ng kabsa. Ito. Pero ewan ko nasanay na yung taste ko, yung ko. Sinasabaw ko yun. Masarap yun eh. Pero dahil wala akong ganun, so itong sausawan na yung halo-halo na may kamatis, may chili at ito na kunti. Ito yung sinasabaw ko na lang. Kasali ito sa binibigay sa kabsa, sa barbecue chicken. Yung sinasabaw ko dito. So yun na nga, ito yung kaninang pumunta tayo sa opisina. So hanggang sa umuwi tayo. Ito yung routine pag working days. Kain kayo. Ang parami kanin ko nito. Gabi pa naman. Dapat carrots lang ako ngayon eh. Pero wala eh. Parang nag-crave ako nito. Tagal-tagal ko na hindi nakain to. Nag-crave ako ng kabsa. Sarap. Mas preferred ko kasi to kasi kaysa roasted sa mantika. Ito kasi pinatulo kasi yung mantika ng manok. Wala talaga. Mas masarap. Walang mantika. Tapos gerger, pang balanse sa lasa, mapait to ng konti. Yung dahon to. Pero masarap. Pang bagay sila ba? Na partner. Gusto ko eh. Ano katawag sa Pilipinas itong gerger? Gerger ba din?
Ulam natin nung Friday, manok, adobo. Saturday, manok din, adobo. Nung Sunday, breakfast ko. O ngayon, kanina, manok din. Ayun, manok pa rin. Pero hindi na adobo. Ano to? Barbecue na. Mas mura kasi ito eh. Malaki yung hiwa niya. Tapos marami yung kanin. So, hindi ka nalugi talaga. Tutorial lang siya. Sarap. Nung bilihan ko ng kabsa, doon sa Life Grill kanina, daming kumakain doon, halos Pinoy. Majority Pinoy. Masarap din magluto eh. Ano lang to siya, 20 tutorials. Magkano ba yan sa ano, peso? Hindi naman palagi. Hindi lang. Minsan kumakain ako nito. Meron pa nga yung ano, yung boton. Spare ribs, masarap din yun. Mahal lang. 38 na yata. Minsan kumakain ako noon once a month. O kaluwag-luwag. Ito namang chicken, usually twice a month lang ako nito. Harap. Yun lang yung routine pag trabaho. Bahay, pasok, kusina, balik, bahay, kain. Yun. Ito pala merong ano to. Merong fries. Alam mo ang purpose kaya nilagay dito sa ang fries sa
ilalim. Fries muna din. After ng fries, nilagay is yung tinatawag nating kubos. Then after ng kubos is yung chicken na. Sinadya to kasi yung styrofoam para hindi agad masunog. Kasi di ba natutunaw yan. Kasi kung ilagay ka agad yung chicken na galing pa sa mainit-init, masunog yung styrofoam. Parang marami akong kain ko. Kain ko. Tama lang muna to. Busin ko lang itong last na kain. Hanggang dito lang muna tayo, guys. Sunod naman ulit. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. Thank you so much. Mga OFW natin dyan. Thank you so much. Yun po, bye.